Kamusta pong muli mga kababayan? Nagbabalik po muli ang inyong katambay, si Katambay Mano po, para po magkomento po sa inyo. Samahan niyo po ang inyong lingkod bago po tayo magumpisa. Magandang umaga po muna, tanghali, hapon, gabi, madaling araw po sa atin lahat, saan man bansa o sulok ng mundo tayo naroon. Naway maingatan po tayo mga kababayan. Ito po, na ilang araw na po pinag-uusapan itong kukomentohan natin mga katambay. Na-i-vlog na rin po natin ito, pero talagang ang Congressman Erwin Tulfo ay talaga pong matigas pa rin po ang kanyang paninindigan na parang wala siyang ginawang pagkakamali yata mga katambay. At talagang inaangat pa po niya yata ang kanyang pagkatao mga katambay. Pero dito rin po mga kababayan ay binanatan niya rin po ang mga vlogger mga katambay at ang mga dating broadcaster. Meron po siyang banat. At pati po doon sa vlogger po sa Amerika ay binanatan niya rin po. Komentuhan po natin mga kababayan at pakinggan po natin ang katwiran po ng Erwin Tulfo sa kanyang programa mga katambay. Pampalibing. Kaya dito po kami lumalapit. Hindi pa po kami dyan mga opisyal ng gobyerno. Lahat po kami kay Ramon, kay Ben, kay Rapi, ako. Nakita ho siguro ng mga tao. Siguro ang tao na ho nagsabi, ilagay kaya natin mga ito sa gobyerno. Testingan ho natin. Siguro naman kay Sen Rapi, hindi naman ho na kami napahiya. Tingnan nyo naman ho, tuloy-tuloy yung paglapit sa kanya pagtulong. Yun po kasi yung programa nyo Di ba? Katulad po kay Senator Rapi. Di po ba ang programa? Yung programa po pagtulong, yung inumpisahan po, di ba? Rapi in action, di ba? Isumbong mo kay Tulfo. Yun po kasi yung programa. Kaya po pinupuntahan po kayo ng taong bayan dahil po yung inumpisahan yung programa sa telebisyon, Congressman Erwin Tulfo ay pagtulong sa tao. Pero para pong isinusumbat nyo po yata ngayon sa taong bayan yung ginagawa nyo pong pagtulong. Pero napakinabangan nyo po ang taong bayan Lalo po si Senador Rapi Tulfo dahil pinagkakitaan din po ninyo ng malaki dahil nagamit po ninyo sa social media, di po ba? Yung programa nyo. Pero kung ang ginawa nyo pong programa ay hindi po isumbong mo kay Tulfo at yung programa po nyo, action o kung ano man ang tawag sa inyong programa na nakatugon po sa taong bayan, hindi po kayo pupuntahan ng taong bayan. Congressman, di po ba? Kung ang ginawa nyo pong programa ay DJ, kung kayo po ay DJ ng mga music, o magre-request lang po ang taong bayan, ay hindi na po kayo pupuntahan. Tatawagan lang po kayo para mag-request ng kanta. Di po ba? Medyo wala pong logic yun Yung binuo niyong programa ay para po dito sa sinasabi pong pagtugon o pagtulong sa taong bayan, lalo sa mahihirap. Di po ba? Tapos ngayon parang iba na po yata ang salita natin. Nagamit nyo rin po ang taong bayan. Kaya nga po sumikat po kayo, di po ba? Dahil sa taong bayan. Dahil una-una yung programa na binuo ninyo ay puro pagtugon sa mga mahihirap. Gamit na gamit nga po, di po ba ang mahihirap? Di kaya? Nagtatanong lang po si Kamanong. Din ho ako. Araw-araw ho, dito sa Mother Ignacia, may mga tao ho dyan, humihingi ho ng tulong. Hindi ho namin tinatanggihan. We are different from other politicians because we walk the talk. Hindi rhetorics. Ginagawa po namin kung ano sinabi namin, ginagawa po namin. Huwag niyo ho kaming gayahin sa iba dyan. Mamaya na, bukas na yan. Sir, kailangan ho ng ganito. Sa amin po kasi, pag may nangangailangan, ibigay mo na kung kaya mong ibigay ngayong araw. Yan po yung ginawa ko sa DSWD, yung pamimigay. Yung pamimigay daw po. Sila daw po, ganon. Ang question po, hindi naman po yung pamimigay nyo Ang question po, yung fraud. Yung pagsisinungaling po ninyo sa taong bayan. Di ba? Pati po ang bansang Amerika ay nagsinungaling din po kayo. Niloko po ninyo pati bansang Amerika, di po ba? Dahil gumamit po kayo ng ibang pagkatao. Yun po ang issue. Hindi po issue ang pamimigay ninyo. Lalo po nung naging secretary po kayo ng DSWD. Unang-una, yung pinamimigay nyo po, Congressman, hindi nyo po pera. Pera po ng taong bayan yan. Hindi nyo po pwede i-credit yan sa sarili nyo. Dahil unang-una, manggagawa po kayo ng taong bayan. Swelduhan po kayo. Swelduhan po.
Hindi po pwede ipagmalaki po ng politiko ang binibigay nila pagtulong sa tao, lalo-lalo na kung ang pera ng tao ang ginagamit at ikaw ay taong gobyerno. Di po ba? Yan ang natutunan natin kay dating Pangulong Duterte at kay Vice President Sara Duterte. Hindi namin pera ang aming binibigay sa inyo. Pera ito ng bayan. Di po ba? Pero pagdating po sa mga politiko, katulad po yata ni Congressman, mukhang kine-credit po yata niya sa sarili niya ang ginagawa po nila. Pero ang laki po ng pakinabang nila sa taong bayan. Di ba? Sumikat nga po sila dahil sa taong bayan, lalo sa mahihirap. Di ba? Ang mahihirap po nagpasikat sa kanila. Pero ngayon, hindi kaya lumalaki na ang ulo nila? Di kaya at nagkakasungay na rin kaya? Di kaya at nagiging pulpolitiko na rin kaya sila? Pulpolitiko? Nagtatanong lang po mga kabayan. Ituloy po natin. Naka-ex dati, nung DSWD. Dati, abutin ka ng 1 linggo. Pabalik-balik yung pobre. Pambayad niya sa ospital. Nung naging secretary po ako, sabi ko, sapat na yung hospital bill at saka indigency, ibigay mo na. Binibigay. Ako ho nagpaumpisa ho niyan. Bakit mo pa pagbababalikin yung tao? Ngayon, kaya nga, nauso din po yung sinasabing tool for justice. Pag meron po lumapit sa amin, hindi na po kami mag-atubili. Sasamahan namin yung tao na yun kung sino ay nirereklamo niya. Haharapin namin, kukomprontahin namin. O siguro, kasi pag pumunta siya sa pulis, pumunta siya sa korte, Wala man yan. napakahaba. Kami ho, diretso. Siguro, hindi ho kaya. Because of that, dahil nakakita sila ng tulong, ayuda dyan mismo, ora mismo na ayuda, from Ramon, from Ben, from Rapi, from myself. Siguro nakikita ho nila. Tapos ngayon, sasabihin ho ninyo, nanloko, nanlinlang. Ano ho nilinlang? What did I do? What did we do? Meron po kayo niloko Mismong Amerika na po, Estados Unidos na po ang nagsabi po na niloko nyo po yung pagkatao nyo. Di po ba? At niloko nyo rin po kung saan kayo pinanganak. Di po ba? Nilagay nyo po sa panluloko po ninyo, pinanganak po kayo sa Hawaii. Sino po ba paniniwalaan? Yung Amerika na nag-send po sa inyo. Nag-send po sila. Di po ba? Kasi kaya po natuklasan yung tunay na pagkatao nyo dahil po nag-apply po kayo. Nag-apply po kayo ng visa. Gamit nyo na po ang tunay nyong pangalan. Di po ba? Yung po ang issue Ginamit nyo na po yung Erwin. Di ba? Tapos yung iplido po ng nanay nyo at yung iplido po nyong Tulpo. Kaya nga po kayo naimbestigahan. Dahil iisang tao pero dalawa po ay ang identity po ninyo. Amerikano, tapos Pilipino. Di po ba? Yung po ang issue, Mr. Congressman. Ginagawa nyo pong tanga at bobo ang mga Pilipino at dadalhin nyo lang po sa mga sinasabi nyong pagtulong para po mapagtakpan ang issue nyo. Doon nyo po dadalhin, isusumbat nyo po sa taong bayan yung nagawa nyo po na pagtulong na mas magaling kayo sa gobyerno, instant justice pa kayo, yung sinasabi nyo. Instant justice, ganun po ba? Nakakahiya naman. May ginawa ho ba kaming masama? Nagnakaw ho ba kami? Did we steal from the government? Did we cheat? Did we scam? Iniskam mo na nga Iniskam mo na ang bansang Amerika, pati ang Pilipinas, iniskam mo. Dahil fraud. May katumbas pong kulong yun. Napakahabang kulong po yun. Di po ba? Kung kayo po ay nasa bansang Amerika, sigurado po, kulong kayo, instant. Kulong na kulong po kayo sa bansang Amerika. Kung doon po napatunayan na talagang nanluko po kayo. Di po ba? Kaya lang, nasa Pilipinas po kayo Isa po kayong congressman. Di po ba? Yun po ang issue Bakit hindi nyo po matanggap, mga kababayan? Hindi po matanggap ni Congressman Erwin Tulfo yung mismong sumabog na issue sa kanya na mismong United States na nagpapatotoo pero pilit pa rin po niya itinatama yung kanyang mali. Ganon po ba ang mga Tulfo? Hindi marunong tumanggap ng pagkakamali ba ang mga Tulfo? Lagi ba silang tama? Never ba silang nagkakamali? At wala ba silang ginawang pagkakamali ang Tulfo? Di po ba? Yung kapatid nyo nga po may issue rin di po ba? Yung may issue rin po, yung kapatid po na senador, di po ba? Di umano, na meron po unang asawa, di umano, yung senador na Rapi Tulfo, di po ba? At meron din po yung pinailyatang kaso yung dating asawa.
Di po ba? May mga issue po kayo, lalo po kayo. Nagpanggap po kayong Amerikano. Amerikano. Lista pa ba namin yung mga kababayan nun natin? Hindi po. The money that you're seeing na binibigay ko po dito galing po sa akin. Ito po yung mga napag-ipunan ko sa Amerika, ininvest ko po sa negosyo nung dumating po ako noong 1996. Income po ito. I have a business. Ayan po yan. Yung iba po na pinamimigay ho namin itong hawak-hawak ko po ito. Galing po ito sa mga sponsor. Hindi ko po binubulsa. Dahil ang turo po sa magulang ng magulang namin, yung ibibigay mo na yan, ibabalik ng Diyos 10 times more. Kaya hindi mo ito ho, mga bayad ng sponsor, ibinibigay ko ho sa taong bayan. Now what's wrong with that? Sasabihin nyo, manluloko, manlilinlang, mga sinungaling. Ano ang kasinungalingan ho doon? Di ho ba? Hindi po ba kasinungalingan nyo, Mr. Tulpo, yung ginawa nyo po? Hindi po ba kasinungalingan yon? Gusto nyo po ba tularan ng mga tao yon? Tularan ng Pilipino, yung ginawa nyong fraud? Okay lang yon? Basta tumulong ka mo tayo ng tumulong. Wala tayong niluluko. Tapos yung pera natin galing sa negosyo, galing sa sponsor. Mapagtatakpan na po yung ginawa nating pagkakamali. Okay na po yon dahil isa po kayong tulpo. Bakit po pagdating po sa ibang tao, galit na galit po ang tulpo, lalo po sa investigasyon, di ba? Kung dito nga lang po kay Alice Guo, galit na galit po ang mga congressman dyan pag iniimbestigahan dahil gumagamit po ng iba ring pangalan, alias. Di po ba? Kay Alice Guo yun. Napakarami pong batikos ang ginawa po dyan ng mga congressman dahil po gumagamit ng ibang pangalan. Pero pagdating po sa isang congressman tulpo, wala pong pagkakamali siyang nagawa. Ganun po ba, congressman? Pagdating sa iba, makasalanan at mali. Pagdating po sa tulpo, wala, malinis. Dahil tumutulong. Pinagtatakpan nyo po ang problema at ang issue nyo dahil sa pagtulong. Matatapalan po ba yon, mga kababayan? Yung ilan nga ho dyan, ilang vlogger ho dyan. Salita ng salita, tira ng tira sa gobyerno, lalo na po yung isa dyan sa Amerika na babae. Nakapangasawa siguro ng mayaman na afam. Napakaswerte mo, Ining. Bira ng bira eh. Napakaswerte mo, mamahalin pa yung mga antipara mo. Diyos ko po, dapat magpasalamat ka na sa Panginoon Diyos na mayaman ang afam mo. Hindi ka kailangang magbanat ng buto. Tingnan nyo po, binatikos niya po. Si ano po yon? Yung nakasalamin daw po, si Maharlika yung mga tambay. Si Maharlika, walang itinatago sa Pilipino yon. Kahit nakapag-asawa siya ng mayaman. At hindi siya nakapunta na Amerika para mag-prod. Para gumawa ng ibang pangalan. Manluko, nilukuhin niya ang Amerika. Di po ba? Maayos ang buhay ni Maharlika at wala siyang kinatatakutan. Wala siyang sikreto. Pero pagdating po rito kay Congressman, binanatan niya ng binanatan itong si Maharlika, mga katambay, na kinutya niya pa dahil daw nakapag-asawa ng mayaman o may pera. Pero yung issue niya, gusto niyang pagtakpan, mga katambay, gusto niyang pagtakpan. Ayaw na ayaw niya kasing mabisto yung kanyang pagkatao. Dahil nakakahiya po kasi ito eh. Isa kang kilalang tao, congressman, tapos sanay na sanay ka palang manluko para lang makuha mo yung pangarap na sinasabi ng mga Pilipino. Di ba? Yung pangarap mong maging Amerikano. Pangarap mong mapunta sa Amerika, di ba? Yun nga yung pangarap eh, di ba? Ay ka ng daldal, comment ka ng comment, mga pulboronic, mga ahas na puti. Why don't you come home? Tama. Why don't you come home and help this country? Kung talagang may malasakit ka sa bayan mo, umuwi ka rito, ibenta mo or i-donate mo yung kayamanan mo na galing sa afam mo na Amerikano, ibigay mo sa mga mahihirap dito. Kasi nagko-complain ka eh. Diba? Bakit hindi ka umuwi dito? Kaya siya nagko-complain dahil manggagawa kayo ng gobyerno, Erwin Tulfo. Manggagawa kayo, kayo'y tauhan ng gobyerno. Tapos nakikita yung ginagawa po ninyo, karapatan din po ng isang Maharlika na questionin dahil kayo po'y trabahante. Ang nangyayari po sa inyo, meron na po kayong mga kasalanan pero pinagtatakpan nyo dahil kayo po isang broadcaster.
Kayang-kaya nyo pong bilugin yata ang ulo ng mga Pilipino dahil dyan sa mga pinagsasabi nyo sa inyong programa na parang pinalalabas nyo, kayo pa yung tama at mali. Itong si Maharlika. Ganun po ba? Kayo nga po yung may issue na ayaw nyo sagutin. Tapos ngayon, ibinabalik nyo kay Maharlika yung issue nyo. Totoo po yun eh. Totoo po ang issue nyo. Ituloy pa po natin. Saka po natin komentuhan. Tapusin po natin. You do the fight, you do the battle. Ay, hindi niya magawa yan. Takot yan sa Pilipinas pag gumawa na kung Kasi ano-anong- comment siya ng comment. Orman! sa Amerika siya. Baka po pwede man sa 2020, ikaw ko yung tumakbo na pagkapangulo. Ikaw na lang kaya. You run as President po of the Republic. Okay, Speaker. Or yung isa yung or kung gusto niyo tumakbo kay Senador or Congressman, kayo mag-speaker. Yung isa naman ho dyan na dating TV personality sa Davao na may kasong istapa. Oh. Sir, kung gusto mong makatulong, tumigil ka na lang ho, imbis na mag-criticize ka, dapat constructive criticism. And you know that. Pag nagbumanat, Ibig sabihin pala, titigil na ang mga Pilipino sa pinaggagawa po at natutuklasan po ng taong bayan. Buti nga po, meron pong nagko-question po. Di po ba? May tumitingin po ng ginagawa ninyo mga politiko. Di po ba? Ano gusto nyo? Magbuhay hari na lang kayo. Lahat po ng gagawin nyo, tama na. Pati po ang ginagawa nyo sa pera ng taong bayan, tama na lahat. Tama na yung malaman namin na pumapasok kayo sa mga investment na hindi namin alam kung ano na nangyari sa pera namin. At tama rin po ba na ang pera namin ay dalhin nyo po ng dalhin sa ayuda na parte po ito ng isang korupsyon daw? Di po ba? At tama rin po ba na ang pera namin ay hindi namin alam kung saan nyo dinadala dahil wala kayong resibo? Ano po ginagawa nyo sa pera namin? Paghawak nyo na. Certification, ganun lang po. Liquidation by certification lamang. At walang public hearing ang mga budget nyo, mga congressman, senador. Ganun po ba? Hindi na kami kikibo, Mr. Tulfo. Pero kung sa pangkaraniwang tao, binabakbakan nyo. Di ba? Iniimbestigahan nyo. Pero pagdating sa inyo, ano kayo? Mga hindi na makasalanang nilalang. Ganun po ba? Pagka politiko po ba? Wala nang kasalanan, wala nang magagawang kasalanan. At titirahin nyo ng titirahin, yung nakakakita ng pagkakamali ninyo. Itinatama yung pagkakamali nyo, pero palibase kayo yung mga nagahari-harian na ayaw nyo na tumanggap ng pagkakamali. Ganun po ba? Congressman? dapat meron kang Ebidensya. opinion or idea na ito ang dapat gawin. Hindi yung tira ng tira. Kasi alam niyo ho ba yan, itong mga vlogger na ito, vlogger din ho ako. The more na marami kang, lalo na itong mga kolokoy na ito, na fake news, pinabasa po ng mga tao yung fake news. Mas gusto ng mga tao yung mga chismis. Tumataas po yung kanilang viewership. At pag mataas ang viewership mo ba ay Monetize yan. monetize, maraming pera. Ito po yung sa Amerika na babae na nakasalamin ng malaki na parang teleskopyo. Ewan ko ba kung... Daang libong dolyar po ang kinikita niya. Ganun ba? Sus, purbeda. Ano mo yung follower niya sa Facebook? O yung isa naman na nakalaya sa kulungan dahil sa istapa, yung TV personality. Oh, ganun pala eh. Bakit pumasok ka pa sa politiko? Malakas pala kita, isa ka rin vlogger. Di ba? Kung totoo ang sinasabi mo, napakalakas ng kita, bakit pilit mo pang pumasok sa politiko? Mr. Tulfo. Bakit? Napakalaki pala nakitaan sa social media. At yung iyong programa, napakarami advertiser, sabi mo, binibigay mo na sa taong bayan. Bakit gusto mo pang magpolitiko? Bakit kaya? Mas malaki ba kita sa politiko kaysa sa pagiging broadcaster? Kaysa sa pagiging social media? Vlogger? Mr. Tulfo? Inilalayo nyo na pa yung issue. Binabalik nyo na po yung issue nyo para po pagtakpan. Sanay na sanay po kayo. Ito pong bagong Pilipinas yata. Sa panahon po natin, sanay na sanay po mag-dribble. Di po ba? Yung issue po ng kamera, idinidribble po nila. Yung kanilang problema, babalikwas nila sa iba. Doon nila tututukan para banatan. Para yung kanilang pagkakamali, mapagtakpan. Ganito na rin po yata ang ginagawa ni Erwin Tulfo. Yung issue niya, binabalik niya, tinutwist niya sa mga vlogger ngayon. Kumikita rin siguro na malaki. Kumikita na malaki dahil maraming views pero kahit na fake news. Kung meron pa dyan, yung abogado, tira ng tira, tinitira yung kuya ko, pati ako tinitira.
Attorney, bakit hindi mo nalang tulungan yung biyenan mo dyan sa Cordillera? Mag-open ka kaya ng opisina mo na pro bono, na libre. Dahil marami po tayong mga kababayan dito sa labas sa opisina ko, humingi ng tulong, ng legal advice, wala po mapuntahan. Bakit hindi po, yung iba galing pa po sa Cordillera, bakit hindi po ninyo tulungan? Kasi hindi na rin po kaya ng PAO natin, ng Public Attorney Office, na tulungan sa dami po niyan. Bakit di po kayo mag-volunteer? Kaysa daldal kayo ng daldal dyan. Hindi na kayo na... Kaya mga tambay, mahaba pa po yan. Putulin na natin. Kasi tinutwist niya na po yung problema niya mga tambay. Nakakahiya kasi yung problema niya. Fraud po yun eh. Panluloko po yun. Pandarambong po yun. Panluloko. Mahaba po kulong nun. Hindi po bababa sa 10 taon ng kulong nun mga tambay. Nakakahiya po yun sa pagkakatao mo. Yung ginawa mo ng panluloko, pati Estados Unidos niloko mo, kaya mong gawin yan, di umano. Kaya mo rin gawin sa gobyerno yan, di umano. Dahil sanay ka naman loko eh. Sanay ka naman loko. Napakahabang panahon mo nang ginawa yung panluloko na yan. Sa tingin mo, hindi mo gagawin ulit yan pag nasa gobyerno ka na, di umano. Di po ba? Saka yung issue, binanatan niya ng binanatan, yung mga vlogger katulad ni Jay Sonsa. Si Jay Sonsa po yun eh. At si Maharlika. At kasama po yung isang abogado na yung abogado po sinasabi niya yata, di umano eh, yung banat din po ng banat sa mga Duterte. Kung hindi po nagkakamalian yung lingkod, baka po si Attorney Clary yun, mga tamay. O kaya si Attorney Libayan. Alin sa dalawa yun, mga tamay. Mga abogado na bumabanat po sa kanya. Pero yung issue niya po ba ay fake news? Dahil yun po sinasabi niya eh. Napakahusay daw po gumawa ng fake news ang mga vlogger, lalo daw po yung malaki salamin at yung dati daw pong broadcaster na taga Davao na nakulong, mga tamay. Pero wala naman po yung niloko, mga tamay. At hindi po nanloko yun. Ito po kasi yun eh, yung inilabas po kasi, ito po kasi alias niya, mga tambay. At yung kanya po, napakalinis sa tao po nito eh, ni Senator, Congressman Erwin Tulfo. Ayan po, makikita nyo po. Babasahin ko po mga kababayan. Ito po, noong 1988 hanggang 1988 hanggang 1992, bali 4 years po siya, nag-serve po siya. Serve po sa United States bilang pong isang US Army po. Nag-serve po siya. Bakit sasabihin din po niya? Sinasabi niya po nag-TNT siya eh. Nag-TNT daw po siya, di po ba, sa Amerika. Paano ka magiging TNT kung nag-serve ka sa US Army ng 4 na taon? Hindi pwede mag-serve ang isang TNT sa US Army. Ikukulong yan dahil tago ng tago nga, di po ba? Ibang klase. Yung pa lang po, pagsisinungaling na sa taong bayan yun eh. Dahil naka-record po yun. Tapos, nung 2005 po, yun po yung nag-graduate daw po siya. Graduate from University of East. With BS Business Administration. Yun daw po natapos niya noong 2005. Tapos ngayon, meron, napakalinis eh. At siya rin po ay may kaso. Convicted po pala siya. Convicted po siya ng Supreme Court ng libel cases. Di po ba? Nakalaya lang po siya at nagpiyasa, nag-ano po siya, nag-count po siya ng, I think, napakaliit lang po, 6,000. Meron po siyang kaso. Plunder at meron din po siyang mga kaso na meron po siya noong 2010 na criticize niya yung sa interview niya on air yung during Manila hostage crisis. Di ba? Binanatan niya ng binanatan yon. Yung may issue rin po siya ron, mga kababayan. Yung talagang kung ano-ano pa yata pinagsasabi niya ron. At isa pa, ang Amerika, naglabas mismo ang Amerika. Ang Amerika naglabas, mga kababayan. Ang bansang Amerika, nag-send po ito sa ating DFA. Ayan po mga kababayan. Ibabasahin ko na lang po. Ayan po mga kababayan, no? Si Erwin Tulfo, ang ginamit niya po para po siya manluko o lukuhin ng bansang Amerika, di ba? Nag-alias siya ng Erich
Si Erich Sylvester Tulfo. At ang sinasabi po rito, sulat po nito sa ating embassy, ito pong yung investigation po, an investigation revealed at Erich Sylvester Tulfo, born on December 30, 1965 in Hawaii. Yun po yung niya, pagkatao niya, yung kanya pong in-apply bilang sinasabi po, siya pala ay American citizen na ang ginawa niya. Siya po pala ay antimano American citizen dahil siya po ay pinanganak sa Hawaii. Ang Hawaii po ay isang kasama po sa state po ito ng Amerika. At pinalabas niya po, siya ay born of Hawaii at 1965, December, sa pangalan po na si Erich Sylvester Tulfo, parang si Sylvester Talon nga. Yung sikat po nung araw. At tapos sabi nga raw, hindi raw po ito yung tunay na identity niya, sabi po ng US government. Dahil yung ebidensya raw po ay ni Erwin Tulfo, ang tunay niyang pangalan ay Erwin Teshiba Tulfo at born on August 10, 1963. Tingnan nyo nga po, nagpabata pa siya ng 2 taon po dahil 1965 sa Hawaii. Nung sa Pilipinas po, pinanganak po siya sa Leyte. Tacloban, Leyte po siya pinanganak ng August 10, 1963. Samantalang nung pinanganak po siya sa Hawaii ay December 30, 1965. Nakita niyo po yung ginawa niya po na fraud, yung fraud po. Grabe po. Paano mo po mapasisinungalingan po ito sa bansang Amerika? Na pagdating po sa ganyan, sila po ay napakagaling po niyan. Kumpleto po yan. At yung sinasabi nga po, nag-apply din po kayo. Kaya nga po kayo natuklasan. Di ba, nag-apply po kayo, gamit nyo po ang inyong tunay na pangalan, nag-apply po kayo ng visa sa inyong tunay na pangalan. Kaya po kayo na-trace na dalawa ang inyong pagkatao. Bawal na bawal sa bansang Amerika yan. At ginamit nyo na po yung tunay nyong pangalan na Erwin Teshiba Tulfo. Di po ba? Paano nyo po mapasisinungalingan ito, Mr. Tulfo, Congressman? Dadalhin nyo lang po sa issue ng mga vlogger para po mapagtakpan ito yung inilabas mismo ng United States of America na fraud na ginawa nyo. Nag-serve pa kayo bilang militar, army ng Amerika, pero panluluko yung dala nyo, ibang pangalan. Di po ba panluluko yung pandarambong? Di po ba? Mapagkakatiwalaan po ba kayo? Nasanay po yata kayong manluko? Gumamit ng mga alias? Amerika pa ang nadali nyo. Kaya lang po kayo natuklasan dahil ang Amerika po ay kumpleto po sa fingerprint yan. Lahat ng kamay natin napi-fingerprint yan. Siyempre, pag nag-apply ka ng panibagong visa, magpi-fingerprint ka ulit, Mr. Tulfo. Matetrace kayo. Iisang pagkatao na lalabas. Yung fingerprint nyo po, iisa pagkatao. Fingerprint, isa lang po may-ari niyan. Kayo lang. Nakita ng Amerika, itong si Erwin Teshiba Tulfo at itong si Sylvester, isang tao. At magkaiba ng bansa ang kung saan pinanganak ang isang tao. Isa sa Hawaii at isa sa Pilipinas. Ngayon, sino po ang ngayon ang lalabas na sinungaling at manluluko at fake news? Congressman, sino po ngayon ang fake news? Si Maharlika na kung ano-ano po pinagsasabi nyo kay Maharlika, fake news. Ganon din kay Manong Jason Sa. Kay Manong Jason Sa, ganon din po ba? At doon sa mga abogado na umaatake sa inyo na sinasabi nyo nasa social media, mahiya naman po kayo. Bukong-buko na po kayo. Bistadong-bistado na po kayo ng bansang Amerika. Bingo na kayo. Bingo na kayo bingo na po kayo ng taong bayan.
Kaya kung magiging matalino lang po ang taong bayan, ganito po bang klase ng lingkod bayan ang kailangan natin sa ating bansa? Na napakarami pong lihim na itinatago sa bansa, sa atin mga Pilipino. Lingkod bayan po ito pero balat sibuyas. Balat sibuyas po ito, mga kababayan. At napakatindi po. Yung kanyang pagkakamali, ayaw niya pa pong tanggapin. Ayaw niya pang hingi ng, ayaw niya ihingi ito ng kapatawaran. Kung nagkamali man siya, pilit pa rin niya po itinatama yung kanyang pagkakamali, mga kababayan. Ibang klase. Tapos ngayon, isisisi pa niya ngayon, dahil para maituwid yung pagkakamali niya, hahanap siya ng butas para maisisi ito. Ayun, nakita niya yung mga vlogger ngayon. Yung mga vlogger ngayon ang kanya sinisisi. At sinusumbatan pa ang mga vlogger dahil wala raw pong contribute. Di umano. Samantalang siya, napakarami daw po niyang nagawa. Makakatambay. Pero, pinagkakitaan niya yun eh. Lahat ng ginawa niyang tulong, may balik po yun. Pinagkakitaan po nila yun eh, ng mga tulpo. Di ba nasa social media, yung programa nila, puro pagtulong. Di ba? Puro sa tao, nakadirect yung programa nila. Di po ba? Pinakinabangan nila ang taong bayan. Yun nga sinasabi ko eh. Kung hindi po ganyan ang programa nyo, hindi kayo pupuntahan ng tao. Di ba? Hindi. Kung kayo po ay reporter lang ng showbiz, ang ginawa nyo, puro sa showbiz lang kayo, buti kung puntahan kayo ng tao. Kaya lang, ginawa nyo programa, di ba? Puro action. Instant action. Di ba? Eh ngayon, kayo po ngayon na nasa hot seat. Ang mga tulpo po ang nasa hot seat, mga kababayan. Kaya mag-ingat po tayo, mga kababayan. Marami pong masisilo ito. Dahil sanay na sanay po gumawa ng mga kalukuhan. Sanay na sanay po at sanay na sanay din po. Ito, pangatwiranan nila at pasinungalingan. Sanay na sanay, mga tambay. Kaya nga sinasabi ng matatanda, di ba? Ano daw po ba ang partner, di ba? Partner. Yung ang partner daw po ng magnanakaw ay sinungaling. Yan daw po yung lagi magkasama. Partner daw po yan. Partner in crime. Ang tinatawag po ng mga matatanda. Di ba? Ang magnanakaw ay sinungaling. Ang sinungaling ay partner ng magnanakaw. Ganun po ba? Pasinungalingan nyo nga po. Itama nyo nga po si Kamanong. Muli po, maraming po salamat mga tambay. At yan po ang nakita po natin sa isang tatakbong senador sa napakahabang panahon. Nabunyag po ang kanyang lihim. Ang mismong nagbunyag mismo ay siya na rin. Ibinunyag niya ang kanyang matagal ng lihim, mga tambay. Ito po, hindi naman lihim na ito eh. Alam na po ito. Marami na pong may alam nito, lalo po ang media. Alam naman po nila yan. At alam na rin po ng mga politiko yan, yung tunay na pagkatao niya. Kaya lang, nasa media po kasi siya eh. Kaya hindi po basta-basta yan puputok. Ngayon po, may social media na tayo eh. Kaya puputok po yan dahil sa social media. Kaya po hindi niya maitatago yan. Kung yan ay nailihim nila o nailihim niya sa mainstream media, malabo mong mailihim yan sa social media. Di ba? Kaya binabanatan mo ng binabanatan. Kaya nga bumubuo na kayo ngayon eh. Di ba? Sa Kongreso, bumubuo na po sila ngayon. Na yung fake news, ipatatawag na raw nila mga fake news, mga tambay. Di ba? Halos lahat na sinasabi nilang fake news, yung nagsasabi pa ng totoo. Ibang klase. Para ka hindi maging fake news, kailangan maging sinungaling ka. At maging sinungaling ka na, maging magnanakaw ka pa yata. Yan, hindi fake news sa kanila yan. Yung sinungaling ka na, magnanakaw ka pa sa gobyerno, hindi ka fake news yan. Ganun po ba? Nagtatanong lang. Pag nagsabi ka ng totoo at itinama mo yung mali, fake news ka. Marami po yan. Pati po yata sila Attorney Trixie, kasama po yata sa sinasabi po yata nilang fake news dahil may kumakalat na rin po. Pati po yata ang ABS-CBN ay nag-fact check na rin po ng fake news. Ang inilagay po ay puro po yung nagsasabi ng totoo. Pero dito po sa mga naninira, sa mga Duterte, wala man lang ni isa na nasama yata sa fake news. Ganyan po ngayon ang ating bagong Pilipinas. Gamit na gamit po yata ang sinasabi ni Senadora Amy Marcos
na 1 trillion. Kung may katotohanan man ang sinasabi ni Senadora Amy Marcos, 1 trillion ang pondo para po sa pagpapabagsak sa mga Duterte. Kung may katotohanan man. Muli po, maraming salamat po. Sana gusto po na inyong maliit na channel, Tambayang Makabayan, sa YouTube at TikTok. At ganun din po sa mga nagko-comment, like, share, and subscribe. Maraming salamat po. Maging matalino na po tayo mga kababayan, lalo-lalo po sa pagboto. Huwag po tayong tumingin sa pagkatao, sa kasikatan, magsuri po tayo. Hindi po natin sila kailangan. Sila ang may kailangan sa atin. Dahil tayo ang nagbibigay ng malaking pera sa kanila. Huwag po natin tingnan ang pagkatao nila. Ang tingnan natin kung ano ang sekreto nila, mga katabay. May mga sekreto yan. Lalabas at lalabas yan. At kung ano siyempre ang ginawa nila. Importante yung nagawa. Ano ba nagawa nila, mga kababayan? Maraming salamat po. Paalam. Ingatan nawa. Bye-bye.